Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin sa Europa. A very good morning naman sa ating mga ka-Web3 sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ang mga ilang balitang lumutang nitong nakaraang linggo sa mundo ng Web3. Mga balitang patuloy na nagbibigay sigla sa mundo ng Web3 at Cryptoverse. Simulan natin ang balitaan sa mainit na balitang humaharap ngayon ang prominent Solana-based DEX na Meteora sa isang class action lawsuit sa New York dahil sa isang alleged $69 billion rug pull kaugnay ng M3 meme coin launch. Di umano, ang kaso ay dahil sa planadong scheme to defraud investors gamit ang nasabing meme coin na kauna-unahang token sa Meteora meme platform. Dagdag pa ng kaso na gumamit di umano ng 115 insider wallets to dominate the token supply and systematically freeze and fraud launch pool of tokens na naging daan para makontrol nila ang 95% of the tokens within 20 minutes of the launch. Grabe, dito talaga papasok yung matagal na naming sinasabi dito sa Web3 Chronicles na do your own research. Not only that, pero do your best research. Tama, and also be discriminating pagdating sa mga exchanges and of course their platform kasi at the end of the day, it's your money, you're investing and dapat ingatan natin ito. Tama. Actually, I agree with you on that, brother. Samantala, humingi naman ng tulong ang Philippine National Police or PNP sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para matrace ang 200 million peso crypto ransom sa Anson Ke kidnap murder case. Ang nasabing crypto ransom ay pinadala in multiple tranches as part of the ransom payment sa kidnap case ng steel industry magnate na si Ke. Tracing the money trail could help locate at least 2 more Chinese nationals na pinaniniwala ang mga key persons sa nangyaring krimen. Sa kasalukuyan ay may hawak na 3 suspects ang PNP. Grabe no, pati ransom money ngayon, ginagamit na rin ang crypto and this is not a good example of real world scenario for cryptocurrency. Sobrang surprising eh. Dito pa lang malalaman na natin na may alam sa cryptocurrency etong mga suspects na ito. Sa ibang balita naman, nag-surge kamakailan lang ang tinaguriang unofficial Catholic meme coin na Luce bilang bettor's wager kung sino ang susunod na magiging Santo Papa. Umakyat nga ng 45% in value ang nasabing meme coin with its 24-hour volume jumping to $60 million. Dahil nga sa pagkamatay ni Pope Francis kamakailan lang ay naging active ang crypto market sa mga prediction platforms as traders and bettors sought to profit from the news. Sa katunayan, the token was trading at $0.013 ngunit nag-surge ang daily trading volume nito from $5 million to $60 million. At kahit na unaffiliated at unofficial, nagkaroon pa rin ng 44,800 holders ang nasabing Solana-based Luce token. Samantala, talagang lumalawak na nga at medyo nagiging kakaiba na nga ang mga maaaring use case scenario ng crypto these days. Kamakailan nga ay nabalita na isang NFT project ang nagpaplanong bumili ng isang Cold War era nuclear bunker. Ang initiative ay galing sa Doomsday theme Solana NFT project na Meatbags. Plano nila to sell 100,000 NFTs para mabili ang isang Cold War era nuclear bunker na located sa Rutland, England. Ang magiging sistema nito ay magkakaroon ng 100,000 minted NFTs with Meatbag holders being dropped 10,000 mula dito. Ang natitira ay ibebenta starting at $14 bawat isa. Lahat ng holders ay magkakaroon ng access sa Decentralized Autonomous Organization o DAO na Billionaire Banker Club. At ang exclusive club na ito will vote on what happens with the bunker kung sakaling mabili nga nila ito. So, bro, ngayon pa lang marami ng plano para sa mga bunker na yan, no? At saka merong gustong gawin itong members-only survival resort or going Airbnb. Grabe, Airbnb eh. Sa kasalukuyan ay nakalist na sa nasabing nuclear bunker with a price of 650,000 British pounds or 862,257 in US dollars at may kasama ng permits para ma-convert nito a residence na kahit sinong maging successful buyer. And rounding up our news for this week, kinasuhan naman ng US Department of Justice ang CEO ng isang online shopping app matapos mag-claim na ang app ay pinatakbo di umano ng mga AI agents. But in reality ay mga call center agents lang pala na nasa Pinas ang gumawa nito.
2018 pa nang simula ng CEO ang di umano'y AI shopping app with a promise na ito ay may universal checkout experience at makakapag-transact ang mga users without human intervention. Ngunit nitong 2022, nalaman na ang shopping app ay umaasa lang pala sa human contractors na nasa Pinas. At napag-alaman din na nakuha ang shopping app ng mga AI tools at nag-hire din ito ng mga data scientists. And there was no actual automation dahil nga mga call center agents na nasa Pinas ang kumukompleto ng mga purchases online. Kaya kayong mga naglalabas ng mga false claims at misleading statements on your operational capabilities, mag-ingat-ingat na kayo dahil matitrace at matitrace talaga kayo. Grabe no? Call center agent lang pala, akala ko AI agent. Okay, no? Parang kumakalat na ngayon talaga yung mga fake, hindi lang talaga fake news, no? Tsaka real news talaga yun na. Oh, real news. At iyan ang mga mainit na balita at mga bumibilang happenings sa Web3 this week. Ako po si Joe, and don't forget to subscribe sa aming channel and hit that notification bell for more updated contents mula sa Pinoy Web3 TV. At muli, ako naman si John F. Dong. Magbabalik next week ang inyong mga paboritong hosts as we still give you what's hot and what's trending dito lang sa patuloy niyong pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 news and happenings. Web3 Chronicles! Sabi no, yung AI agent talaga na yun. Call center agent lang pala. Kahit ako Saan ba yung matatawa mga ko. host nila? Ewan ko, yung mga host, si A-Files. Sige.